Pinakamahirap talaga pagka yung sa parte ko na finishing works. Hindi kasi tayo yung gumawa na itong building. All about hagdan tayo ngayon. Minsan kasi ang sinusunod natin sa mga hagdan ay yung oro, plata, mata. May nag-comment nga mali daw na 3 step. Oro, plata, mata, oro. Ngayon ito, medyo struggle lang kami at kailangan lang namin ayusin to. Magandang araw. So ito yung mga ginagamit natin sa mga site. Re-refill tayo. Wala nang laman yung mga tangko. Sa bawat site natin, lalo na kapag mga stay, yan, refill nila yan. Ayun, pupunta sila ng Bambang. So, samahan nyo ako ngayon sa ating mga proyekto. Yan, marami tayong gagawin. So abangan nyo na lang mga kamusta. So, pupunta tayo ng Cross 5 saglit. Kasama natin si Inspektora. Dahil yun sa site natin. At may mga finalization na lang na mayayari. So, mahirap pagka hindi tayo mag-layout ng lahat. So, dun sa may hagdan kasi, sorry, natapos na ito eh. So, nga lang, yun pala yun, no? Naging problema namin. Itong riser nung una. Kasi kung napapansin, dapat hindi ganito. Hindi dapat ganyan yan. So, pinakamahirap talaga pagka yung sa parte ko na finishing works. Hindi kasi tayo yung gumawa na itong building. So, marami na tayong mga inayos dito. At yun yung sabi ko, pagka hindi kasi tayo nag-layout minsan. Kasi kahit sabihin na natin na wala namang perfectong trabaho, pero kapag tama kasi yung layout, minsan kasi ang sinusunod natin sa mga hagdan ay yung oro, plata, mata. Pero dito naman, hindi ko pa binilang, actually hindi ko binilang yan. Kagaya dito pinaka-front. May nag-comment nga mali daw na 3 step. Yan. So, sa client ko naman, hindi ko alam kung naniniwala siya sa oro, plata, mata. Pero, respeto ka rin naman sa lahat ng mga naniniwala sa mga ganyan. Kahit anong client ko, malaki respeto ko. Kung ano yung gusto nilang mangyari, walang problema doon. Yun nga lang, minsan nagkakaroon na tayo ng problema. Sabi nga nung pinost ko to, bakit daw 3 lang? Masama daw yun. Pero may nagkomento din naman, pagka oro, plata, mata daw, oro, plata, mata, oro. Tama lang din naman. Sabi ko nga, hindi naman natin pwedeng i-break yung mga paniniwala ng bawat isa. Ngayon ito, medyo struggle lang kami at kailangan lang namin ayusin to. Pero, may paraan naman tayo kaysa naman yung lalabas siya na pangit. Kung titingnan natin, okay naman yung distribution natin. Pero, syempre, depende sa layout na natin ng tiles. Yan nga lang, yung iba, hinabol na natin ng buhos niya. Okay, pagkakalagay ng mortar. Ito malalim to, mataas. So, yun yung layout. Yan. Bali, inayos natin. So, dito na lang, nagtatalo. Ayan. So, alam ko sasabihin niyo, ba't hindi nyo chinek nung una pa lang? Sabi ko nga, hindi po kami yung unang gumawa dito. Hindi kami yung unang nag-install. Ang pinaka-the best para sa akin, susundin man ang iyong oro, plata, o mata o hindi, dapat maayos pa rin. Kaya nga yung mga yan, sakripisyo natin. Hindi natin pwedeng ilagay yung railing. Actually, sinukat na namin to based dito sa may sukat niya dati. Yung layout niya na ganyan. Pero nung naglagay na kami ng tiles, yun na. Talagang hinuhuli ko kasi yung tiles, gawa nga nung ayaw ko na nagagasgasan. Kasi alam niyo kung magkano halaga na ito.
Ayan, yung 120 by 30 na yan. Nagkahalaga ho yan ng nasa kulang-kulang 1.8, ganun. O kaya sabihin na natin 2,000, hindi pa kasama yung raysay niya. Yan. Kaya nga pinaka-ingat-ingatan ko yan. Kasi ayoko naman na magasgasan o kaya pangit yung itsura niya. So, depende sa supplier. Alam ko sasabihin nyo, may mas mura. Pero yung mas mura na yan, mas madali magasgas. Wala rin. Depende sa supplier. All about hagdan tayo ngayon. So, marami na rin pumupunan yan. Pero sabi ko nga, hindi naman po kami yung unang gumawa niyan. So, ang kapanipanabik dyan, pagka naikabit na namin lahat, doon yung makikita o kaya matutungayan yung ganda pa rin niya. Kahit na nagka-problema dito, hindi mo na mapapansin yan. Sabi ko kanina, eto mali. Dapat yan, buo yan eh. Dapat dito yan. Kahit sabihin mo na mga 5 cm lang yung lumagpas dito, okay na ho yun. Yun dapat. Para hindi ganito. Kasi ito, nasa 120 yan. Tapos yan, nasa 1 meter na lang. Yun yung isang bagay na bakit ganyan yung nangyari. Alam ko maintindihan ng mga tile setter ito, mga veterano. Tingnan natin to para mas maging malinaw sa inyo. Ayan o. Ang kapal dito. Pagdating dito napakanipis na. Yan. So ito papalitadahan pa namin yan. Kasi hindi nga pantay-pantay. Papalitadahan namin yan para may ilagay namin ng tama yung riser natin. So ito, binatakan natin to ng tanse hanggang doon. Kaya nakakuha natin yung sukat. Kaya kung napapansin nyo, ayan, ganda ng pagkaka-distribute niya. Na kahit na nagkaroon ng problema dyan, maayos pa rin. So ganun din doon. Kaya kinalas namin yun. Kasi sabi ko nga kanina nagka-problema sa riser. Ayan talaga. Minsan ay nagkakamali tayo sa part na yung riser kasi natin minsan kinukuha lang natin through sukat-sukat. Pero pag nilayout na natin ng huste, ayun na, lumabas na. So, yun yung inaayos pa natin isa. Kaya pinatanggal ko muna yung mga railing natin. Alam ko, sasabihin ninyo, dapat nahuli yung railing. Ayan talaga. Pero mas sabi ko, iniingatan ko lang po yun. Ayan, so, ang paraan namin dyan, may mga diskarte ako sa paglalagay natin dito. Para hindi sayang yung railing natin, may paraan ako para mapanatili natin na maganda pa rin yung railing natin. Okay, so ayusin lang natin to. Then kakabit na rin namin yung mga riser. So may riser tayo dito, halos parehas lang po niya. Kasi pag bumibili ka ng ganitong uri ng tiles, set na po siya. Pero meron din kasi yung may gusto na iba yung riser niya, iba yung thread niya. So, depende na lang yan sa choice ninyo. So, ito yun. Plain na riser. So, ang sukat pa rin nito 120 by 30 pa rin. Mananatili pa rin na ganun. Meron din naman kasi yung mga riser na halos 20 cm lang. Kasi yung 20 cm na yun yung standard talaga dapat ng riser natin. Pero dito, mataas. Kaya naghanap ako ng mataas na riser. Kaya yun yung isang bagay na dapat pagka gumagawa tayo, pag di nasukat yung sukat, kung pwede, bumili na lang kayo ng ganito. 120 by 30. Minsan kasi, pag bumibili tayo like dun sa Wilcon, lagi ko na-encounter yan. 20 cm lang yung riser. Pero ang option ng iba, pagka mataas yung riser, pinapapalitadaan nila tapos pipinturahan. O kaya bibili sila ng panibago. Pero sabi ko nga, minsan hindi tayo nakakabili ng tingi-tingi. Ang nabibili lang natin ay 20 cm lang. So alam yan ng karamihan, no? Kaya nga sa isang box, dalawang riser, magkatabi na ho siya. Tapos sa pinaka-thread niya ay dalawa. So yun yung nabibili. Pag pinakamainam kamusta pagka bumibili kayo, alam niyo kung ano yung sukat ng mga hagdan ninyo. Kasi ito, mataas to eh. Mataas yung riser na ito. Halos di nasunod yung talagang standard na sukat. Ito, halos nasa 20 plus na. Ayan, 20 pala. Sagad-sagad, pero dapat yan, mas mababa. Kasi usually pagka ganyan, pag 20 cm, dapat bumaba ka pa ng mga 2 cm para 18. Ayan, yung mga kinukuha natin. Pero depende pa rin sa pagkakalatag natin. Kaya nga medyo hinahabol namin para mas the best pa rin. Panibagong problema, pero may panibagong solusyon.
ito yung diskarte ko dyan. Bali, pinalagyan ko to. Bali nang bumali onto dito. Ganun din sa baba. At para pumantay. Pagka tinitignan ko kasi yan, syempre may mga basihan ako kung bakit kailangan. Tapos yung hulog niya. Minsan kasi natatalo na sa hulog. O kaya nawawala na sa hulog. Kaya kailangan natin kunin yung hulog niya. Okay, so ayos na. At alam nyo ba, ang pwede nyo kasing pagbasihan kung ganito na hindi nakahulog. Minsan kasi ang nagiging basihan ko, mga bintana, columns, yun yung pwede nyo pagbasihan mga kamasta. Malaking bagay mo yun. Hindi lahat ng mga nakikita nyo ay pantay. Hindi lahat ng mga sinusukat natin ay pantay. Minsan nagkakamali. Kaya tinatawag natin na pagka bumibili tayo ng mga mga hand tools natin like metro, like mga laser leveler, minsan meron tayong tinatawag na factory defect. So ngayon, ang ginagawa ko dyan, kahit hindi mo siya hulugan, kung may mga basihan ka naman, yan, bintana, columns, isang bagay po yan. Kaya nga, ito pina-adjust ko lang ng bahagya. Konting-konti lang. Sa mga susunod na araw, makikita nyo na yung outcome ng hagdan natin dito. Okay, dahan nyo na lang. Kung ano pa yung mga kailangan natin ayusin dito sa ROAS 5 project natin. Oo, ayun, pinapaliha ko na rin yan. Kaya sabi ko nga sa tropa, dapat malinis na lahat-lahat.